O dakila namin Diyos, sa mga banal, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahal na Panginoon, taos puso ang aming pasasalamat, mahal na Panginoon. Hallelujah na muli kami, mahal na Panginoon, dinako sa balagawain, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah sa kalakasan, kagalakan, mahal na Panginoon, sa pagkilos sa aming kalagitnaan. Sa iyong napakatamis at bala presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah sa unang dalangin, beloved Pastor. Mahal na Panginoon, hallelujah, narito kami sa pinakamalagang bahagi na iyong balagawain, ang banal. Hallelujah, buksan po, mahal na Panginoon, ang aming pangunawa at bigyan kami ng karunungan, mahal na Panginoon. Ang iyong banal na Santong Espiritu, mahal na Panginoon, ang siyang pumatnubay, gumabay sa aming pag-aaral, mahal na Panginoon. At ito po ay aming maunawaan, lubos, sa mga banal, lalo na po sa aming minamahal ng mga baguhan, mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 mahal na Panginoon, pag-isaway niyo po ang mga mananakmal, mga hadlang sa aming pakikinig. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, ang kinapo namin katugunan, tagumpay, mahal na Panginoon. Sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus at aming pinapalayas, demons of hindrances, unbelief in doubt, power of darkness, cast out in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ating pinamamahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kataas-taasang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, glory to God, at dobling paggalang sa ating magulang sa mahal na Panginoon at ating pong inaalala, sinasariwa ang kanilang mga turo, pangangaral, at ating pinapaabot ang paggalang, pagbati sa lahat ng beloved Almeida family at sa ating beloved ordained preacher, kanya pong family, maging sa lahat na beloved preacher, musician, beloved choir, at sa inyo po mga minamahal, mga beloved brethren. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay mag-aaral ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Na ngayon po, mga kapatid, ay ating pong pag-alaala sa kanyang kamatayan, mga minamahal, doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kapatid, ating po, mga minamahal, laging alalahanin na mayroon pong namatay para sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, kung tayo po'y nakahanda na po, ating pong buksan ang ating mga banal na kasulatan. Dito po, mga kapatid, sa aklat ng mga taga-Hebreo, chapter 9, verse 16 and 17. Hebreo 9, talata ay 16 at 17. Sabi dito, mga minamahal, sapagkat kung saan mayroong tipan, dooy kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyaon. Sabagkat ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ibang paraay walang anumang kabuluhan, samantalang nabubuhay ang gumawa. Iyan po, mga minamahal. Sabi dito, mga kapatid, for a testament. Testament, yung tipan, mga minamahal. Kapag ito po ay ginawa, kailangan po ang gumawa nito ay mamatay para magkaroon ng power, para magkaroon, mga minamahal, ng kabuluhan. Yung ginawa niyang tipan. Dahil kung siya po ay hindi mamatay na samantalang siya'y nabubuhay,
Ang kanyang ginawang tipan, ito po ay walang kabuluhan. Amen. So alam naman natin mga kapatid, kahit nung tayo po ay nasa relihiyon pa, alam naman natin mga minamahal na walang ibang gumawa ng tipan kundi ang ating mabait na Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, mayroon pong lumang tipan at mayroong bagong tipan. Kaya tingnan niyo po, kung nagbabasa kayo ng Bible, yung lumang tipan, bakit walang power doon sa mga Israelita? Oh. Bakit walang power? Ayaw nilang makinig. Ayaw nilang sumunod doon sa First Testament o kaya sa Old Testament na sinabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong gagawa ng mga ribulto, inanyo ang bagay. Pero bakit? Gumawa pa rin mga minamahal yung mga Israelita. Sabi ng mahal na Panginoon, huwag niyo itong sasalangsangin. Ang aking kautusan, ang aking tipan na ginawa sa inyo, tuparin ninyo ito ng buong puso. Ibigin niyo ang Panginoon ng buong kaluluwa. Pero bakit? Hindi po mga minamahal sumunod ang mga Israelites. Dahil hindi pa siya namamatay. Amen? Hindi pa siya namamatay. Hindi po umepekto, mga kapatid. Doon sa mga Israelita, naging matitigas ang ulo, naging masuwayin sa Panginoon. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, dahil hindi niyo sinunod ang aking kalooban, ang aking tipan sa inyo, binaliwala ninyo, parurusahan ko kayo. Amen. Kaya nagkaroon ng mga salot, karamdaman, kahirapan, digmaan, tagtuyo, mga nakamamatay na mga salot, pinadala ng mahal na Panginoon. Ngunit mga minamahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, darating ang araw. Yan, dito po mga kapatid, basahin natin sa Isaiah 6:61, talata po mga kapatid, ay 1. Yan, sabi dito, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng mga kalayaan sa mga bihag, at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo. Amen. Magpagaling. Kailan, mga minamahal? Kailan siya magpapagaling? Kailan niya palalayain ang mga nabibilanggo? Kailan niya, mga minamahal, kahabagan ang mga taong maamo? Doon po, mga kapatid, sa gagawin niya na bagong tipan. Amen. Pero kailangan mamatay. Kailangan mamatay yung gumawa ng tipan. So, paano yun mangyayari, mga kapatid? Na ang Diyos ay Espiritu, hindi siya pwedeng mamatay. Wala rin siyang kamatayan. Kaya ano po ang ginawa ng Diyos, maminamahal? Pilipos, basahin natin. 2, talata ay 6 hanggang 8. Philippians 2 verse 6 at hanggang 8. Sabi dito, mga minamahal, na siya bagamat nasaan yung Diyos. Yan, ito na po yung ginawa niya, mga kapatid. Na siya bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay ang nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na kitulad sa mga tao. Palibhas ay nasumpungan sa anyong tao
Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan sa krus. Palakpakan natin ang ating malapit. No. Paano siya mamatay? Na siya ay Diyos. Anong ginawa niya, mga kapatid? Hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Di ba? Naintindihan ba natin? Amen? Hinubad niya, maminamahal. At nakitulad lang siya sa tao, ha? Nakitulad siya sa tao. Kaya yung mga nagtuturo na si Kristo ay tao lang, mga ano po yun, bulaan. Mga false teaching. Hindi po yun totoo. Dahil si Kristo, mga minamahal, yung Diyos na sabi dito, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. At siya po ay nag-anyong tao. Nakitulad sa tao. Naging katulad ng alipin. Alam niyo ba nga mga minamahal, nung araw, ang alipin, anong ginagawa sa mga alipin nung araw? Pag pinapagalitan ng kanilang mga Panginoon, binubugbog, sinasampal, tinatadyakan, dahil alipin nga sila. Kinakawawa sila dahil mga alipin sila. Hindi sila binibigyan ng karangalan dahil alipin. Tingnan niyo po ang ginawa ng Panginoon. Nung siya po ay naging katulad ng alipin, mga minamahal, siya po ay sinasampal, binubugbog, mga minamahal, pinapalo, mga kapatid, minumura. Bakit? Dahil siya po ay alipin, nakitulad sa alipin. Pero ano po, hindi siya gumanti, mga kapatid. Amen? Hindi siya gumanti, mga minamahal, dahil nakitulad nga siya sa alipin. Pagamat siya ay Diyos at makapangyarihan sa lahat, hindi niya ginamit ang kanyang power para ang mga tao ay, sabi nga, saktan niya o kanya mga minamahal na gantihan. Hindi niya po yun ginawa dahil ang kanyang dala-dala, mga kapatid, sa kanyang pagkatawang tao ay pag-ibig na ang gusto niya, mga minamahal, makita ng mga tao kung ano ang Diyos, mga kapatid, kung ano ang katangian ng Diyos, kung ano ang ginawa ng Diyos, mga minamahal, sa buhay ng mga tao. Di ba? Kaya nung nangaral ng mga apostol, anong sabi ng mga apostol? Kayo ng mga Pariseo, kayo ng mga eskriba, hindi ba ninyo alam na pinatay ninyo yung lumikha ng buhay? Amen? Namulat sila. Mga kapatid, nasaktan yung kanilang kalooban. Pinatay namin yung lumikha ng buhay. Amen? Pinatay. Sabi ng mga apostol, kayo ang pumatay. Ipinapako ninyo sa krus ang lumikha ng buhay. Sabi ng mga Pariseo, anong gagawin namin? Anong sabi ng mga apostol? Hindi sinabi sa mga Pariseo, ay dapat din kayong ipako. Dahil ipinako ninyo ang lumikha ng buhay. Hindi. Kung anong sinabi ng mga Pariseo, magsisi kayo, magpabautismo kayo para mapatawad kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tingnan niyo po, ang ating dakilang Diyos namatay doon sa krus para matupad ang panibagong tipan na kung ang sino mang gumawa na yon ay hindi mamamatay, walang kabuluhan. Kaya tingnan niyo po, mga kapatid, pero maraming tao, mga minamahal, ang hindi naniniwala na ang Diyos mismo, mga kapatid, ang namatay dahil ang Diyos daw hindi namamatay. Kaya nga, ang nabasa natin, para siya po ay mamatay, kailangan siyang mag-anyong tao. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Ito mga minamahal. Sabi dito sa Revelation 1:17 hanggang 18. Yan, basahin natin mga kapatid, sundan po natin kung may Bible tayo. Sa 1:17 at 18 ng Revelation, at nang siya'y aking makita ay nasubasok akong waring patay sa kanyang paanan at
ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot, ako ang una at ang huli. Oh, sabi ng mahal na Panginoon, si Kristo po yung kausap dito ni Apostol Juan. Dito sa verse 18, at ang nabubuhay, tingnan po, at ang nabubuhay, at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Supporting verse, Isaiah 44 verse 6. Basahin natin. Kung sino yung una at huli, mga kapatid. 44 ng Isaiah verse 6. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako nga, sabi niya dito, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin walang Diyos. O sinong namatay na yon na sinabi sa Revelation? Sinong nagsalita na yon na ako ang una at huli, ang nabubuhay at ako'y namatay? Napakalinaw na siya ang nag-iisang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Amen? Pamaminamal, sabi niya dito, wala pa po yung bagong tipan, hindi pa ginawa yung bagong tipan, nagsalita na ang Diyos, na sabi niya, ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Oh. Kaya kung hindi tayo mga minamahal ko, makakaunawa ng salita ng Panginoon, pag may pumunta sa atin na ang Diyos ay mayroong mga tinatawag na persona, o si Kristo ay Diyos din at ang Ama ay Diyos din, o si Kristo ay tao lang at ang Diyos ay ang Ama, o si Kristo ay sabi nga minamahal, pangalawang Diyos, ligaw-ligaw ka ngayon. Hindi natin alam kung ano ang totoo. Amen? Oh, yan minamahal, napakalinaw na sinabi ng lumang tipan na nung una pa lang, hindi pa lumalabas si Kristo. Sabi niya, ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang ibang Diyos. Ayun po mga kapatid, pagdating dito sa Revelation, yan, basahin natin muli para malinawan tayo ng husto. Sabi dito sa verse 18, ang nabubuhay, o kaya sa 17, huwag kang matakot, ako'y ang una at ang huli. Yan, nagsalita na siya. Sabi dito, at ang nabubuhay, at ako'y namatay. O bakit siya namatay? Ano po ang purpose niya? Para yung tipan magkaroon ng power, magkaroon ng kabuluhan. Para yung mga tao na makasalanan, magsisi, ay mapatawad ng ating Panginoon. Kaya po, napakaganda yung ginawa niya, pero hindi natanggap ito ng mga tao. Hindi nila natanggap ng mga nag-aaral, mga Trinitarian, hindi natanggap yung mga nagsasabi silang iglesia, hindi nila natanggap na ang Diyos mismo, ang nabubuhay, namatay po siya. Ano po ang purpose? Para matubos ang ating mga kasalanan. Amen? Kaya yung mga minamahal, nung siya po ay pinarusahan, babalikan natin ng Isaiah 53, mga kapatid, dito po sa verse 4, 53 verse 4, tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan, gayon may ating ipinilagay siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasalanan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamagitan ng Kanyang mga latay, nagsigaling tayo, mga kapatid. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord!
Kaya nung naglingkod ka na ng tapat, na nampalataya ka na sa Kanya, yung karamdaman mo na cancer, ketong, leukemia, lahat ng uring karamdaman, gumaling. Dahil sa Kanya mga sugat. Ang tanong, bakit bumalik? Bakit nagkaroon ng karamdaman? Yung pinagaling na. Ano ang dahilan? Nagkasala siyang muli sa Panginoon. Kaya ibinalik din ng Panginoon yung karamdaman na inalis sa kanya, ibinalik din ng Panginoon. Dahil hindi niya pinahalagahan yung buhay na ibinigay ng Panginoon. Yung dugo na nilinis ng kanyang kasalanan, binaliwala niya. Di ba? Kaya ano sabi ni Apostol Pablo? Bakit maraming mga namamatay na mananampalataya? Ang sabi ni Apostol Pablo, ibigay kay Satanas ang katawan para maligtas ang espiritu sa pagdating ng ating mahal na Panginoon. Amen? Oh, very clear yan mga minamahal. Kaya kung hindi mo ingatan yung pagkatubo sa atin ng Panginoon, baliwalain mo yung pagpapatawad na sa iyo, baliwalain mo yung bautismo, baliwalain mo yung pagkakilala mo sa Kanya, diyan darating ang parusa ng Panginoon. Bakit? Pinarurusahan ng Panginoon ang Kanyang iniibig at pinapalo niya, hinahampas niya yung tinuturing niyang mga anak. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya ano po maminamahal? Ano pong gagawin natin? Pag dumating sa iyo ang parusa, ang palo, anong gagawin mo? Manikluhod ka, magsisi ka, mag-ayulo ka, manumbalik ka ng lubusan sa ating mahal na Panginoon. Nasabi naman, if my people shall humble themselves, kung sila'y magpakumbaba, talikuran ang kanilang mga masamang lakad, ano sabi ng Panginoon? I will heal. Pagagalingin ko ang kanilang lupain. Amen? Dahil sabi ng Bible, ang Diyos puspos ng kahabagan, banayad sa pagkagalit. Praise the Lord. Bakit ba kapatid? Ayaw ng Panginoon na mawalay tayo sa Kanya. Ang gusto niya, mga minamahal, hindi mawalang saysay o nang mawalang kabuluhan ang ginawa niya doon sa krus 2,000 years ago. Nung siya'y napako sa krus. Until now, nandito pa rin siya, maminamahal. Dahil ang sabi niya, bagamat ako'y namatay, ako'y nabubuhay magpakailan-kailan paman. Amen? Kasama natin siya, mga kapatid. Bagamat hindi natin siya nakikita, kasama natin siya. Kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. Kapag ikaw ay nananalangin, ikaw ay nagpapasalamat, nagpupuri, maminaman nagtatapat sa Kanya, kasama mo lagi ang Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, if God be for us, who can be against us? Diba? No one can against us. Walang laban sa atin, mga kapatid. Kapag ang Diyos ang makikita sa atin, kapag ang Diyos maminamal kasama natin, walang sino mang laban sa atin. Palakpakan natin ang ating pinamamahal na Panginoon. Kaya sabi dito, mga kapatid, sa Revelation, sabi dito, mga minamahal, Revelation 4:8 hanggang 10. 4 ng Revelation, talatay 8 hanggang 10, sabi dito, at ang apat na nilalang na buhay na may 6 na pakpak, bawat isa sa kanila ay mga puno ng mata sa palibot at sa loob. At sila'y walang pahinga araw at gabi na nagsasabi. Iyo po. Anong sinasabi, mga minamal? Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos. Ang makapangyarihan sa lahat, tingnan niyo po, na nabuhay. Oh. Alam niyo ba yung terminong nabuhay?
Ibig sabihin, namatay siya. Sabi dito, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat na nabuhay at nabubuhay at siyang darating. O, sino ang darating? Sino ang nangako na siya'y muling babalik? Walang ibang mahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Sino ang Diyos na darating? Walang ibang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Wala nang iba. Wala nang ibang darating. Hindi po yung, sabi nga mga minamahal, iba ang ama sa anak. Yes, magkaiba nga sila. Dahil yung anak, anyong tao. Yung ama, espiritu, makapangyarihang Diyos. Kaya nung siya'y nagkatawang tao, mga kapatid, ang tanong ng mga iba, bakit nung siya'y nandito sa lupa, bakit tinablan siya ng pako? Bakit siya'y nagutom? Bakit siya'y natulog kung siya ang Diyos? Hindi nila naintindihan na yung anyong tao, hindi po yun Diyos. Tama, mga kapatid? Hindi yun Diyos eh. Yung nag-anyong tao, hindi yun Diyos. Nasaan po yung Diyos doon? Yung taglay niyang espiritu. Yun po, mga minamahal, ang makapangyarihang Diyos. Amen? Sabi niya sa mga alagad, hindi ba ninyo alam na ang Ama nasa akin at ako ay nasa Ama? Paano ba yun? Hindi sila magkaiba. Hindi sila hiwalay. Dahil sabi niya, ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. Sabi ni Filipe, Panginoon, ipakita mo ang Ama para maliwanagan kami. Anong sabi ng Panginoon? Filipe, matagal mo na akong kasama. Hindi mo ako nakikilala, sabi niya. Ang nakakita sa akin, sabi ng Panginoon, nakakita sa Ama. Paano mo sabihin, ipakita ang Ama? Dahil sabi niya, sa 10:30, ako at ang Ama, iisa. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang tanong naman ngayon, paano yung Espiritu? Ito, basahin natin para malinawan tayo. Paano yung Espiritu? Mga minamahal, ang sabi dito mga kapatid sa 1 John 5:7. Malapit na tayo, maganda na mga manunugtog, malapit tayo matapos, mga minamahal. 1 John 5:7, sa English po tayo mga kapatid. For there are three. English, basahin nyo sa monitor. For there are three. Sabi dito mga minamahal, that bear record in heaven. The Father and the Word. Sino po yung Word? The beginning was the Word, si Jesus Christ. Ang pangatlo mga minamahal, Father, the Word, and the Holy Ghost. Yung Holy Spirit. Tingnan nyo po sa panghuli, basahin nyo. Sabay-sabay tayo. And these three are one. Tingnan nyo po. Paano naging apat? Paano nagkaroon mga minamahal ng Diyos Anak, Diyos Espiritu, Diyos Ama? Paano nagkaroon? These three are one. Siya ang nag-iisang Diyos. Siya'y nagkatawang tao, namatay para sa atin lahat. Nasabi mga minamahal, whosoever believe in Him, whosoever, even you are Israelites, even you are a Chinese, even you are a Japanese, Amerikano ka, Italiano ka, Hudyo ka, lahat mga minamahal, barbaro, lahat ng lahi. Even mga minamahal, sabi nga, wala kang pinag-aralan, wala kang natapos, ikaw ang pinakadukha, pero naniwala ka, whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah. Kaya mga minamahal, kung alalahanin mo itong maginawa ng Panginoon sa buhay mo, every time na isipin mo, Panginoon, kung wala ka, nasaan ako? Kung hindi mo ako dinala sa iyong gawain, nasaan ako? Isipin mo yan, mga minamahal.
Nung ikaw naghihingalo na, mamamatay ka na, nung ikaw may karamdaman na. Nasaan tayo, mga kapatid? Pero nung makilala natin ang nagkatawang tao na Diyos, naniwala tayo sa Kanya. Ang sabi niya, maniwala kayo sa akin, I am the Lord that healeth thee. Ako ang Diyos na magpapagaling sa iyo. Amen? And by His wound, we are healed. Kaya, magpasalamat tayo. Alalahanin natin yung Kanyang kamatayan. Huwag mong isipin, mga minamahal, na hindi tayo karapat. Yes, hindi po tayo karapat. Dapat lahat. Kaya nga po, mga kapatid, ang Kanyang dugo nabuhos doon sa krus para tayong mga makasalanan ay mapatawad. Pag napatawad tayo ng Panginoon, the Holy Spirit, ang Espiritu ng Diyos, mananahan sa atin. And we are the temple of the living God. Glory to God. Amen. Yung luha mo, pumapatak, tinetresure yan ng malapin. Iniipon niya, mga minamahal, sa isang lalagyan, sa isang botelya. Kaya huwag kang mahiya kung ikaw ay napapaluha, ikaw ay iniipon niya yan, mga minamahal. Pagdating, mga kapatid, ng tribulation ng kapighatian, yung luha na naipon mo, ito ang magiging silbing oil, langis sa iyong ilawan para makatagal tayo sa araw ng mga darating na pagsubok. Dahil kapag ikaw ay laging umiiyak sa Panginoon, iniipon mo ang iyong lakas. Iniipon mo para makatagal ka sa araw ng mga pagsubok na darating. Hallelujah. Tayo umawit, maminamahal. Habang hinahanda po ang tinapay at katas ng ubas. Praise the Lord. Kanin mo ang ilapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang paghihirap upang tayo instrumento, paki-out. Walang out yung instrument. Keyboard. Ang bagong tipan sa atin. Hallelujah. Yan ang umigis upang tayo ay lumigis. Yan ang pag-ibig
Mga minamahal, bago tayo dumago sa ating banal na hapunan, sabi lang naman ng kasulatan, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. Kaya mga kapatid, kung meron kang kasalanan na hindi mo pa napagsisisihan, hindi ka karapat-dapat. Pero kung magsisi ka, manumbalik ka ng lubusan sa mahal na Panginoon, ikaw ay patatawarin ng ating dakilang Diyos. At marapat lamang na ating alalahanin ang kanyang kamatayan. Hallelujah! Hallelujah! Yan ang sabi ng Bible, ang makasalanan, hindi siya tatayo sa harapan ng Diyos. Parurusahan siya araw at gabi. Ngunit ang mga mananampalataya, tumalikod sa kasalanan, gumawa ng kalooban ng Diyos, sila ang tatayo sa harapan ng Panginoon para magpasalanan, para magbigay ng karangalan sa ating balapan. Hallelujah! Salamat. Hallelujah! Praise the Lord. Habang mga minamahal, nasa ating kalagitnaan, dakilang Diyos, hawakan natin ang tinapay, mga kapatid. 11:24. And when he had given thanks, he brake it and said, "Take it, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." Kaya din natin. Verse 25, after the same manner, also he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as ye drink, in remembrance of me." Inumin natin. Jesus, namatay siya upang tayo matupos. Si Kristo'y hinatulan, mamatay. Duguan at mayroong lahat
pag-ibig, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagdurusa doon sa Jerusalem, mga tao na buhay Naghintay na mapagmasdan nila si Kristo'y hinatulan mamatay. Mayroong lahat ang buo niyang katawan at sa ulo may korona. ng titig at sa bawat pagpagyan paghabang puno Salamat, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong kamatayan sa krus, mahal na Panginoon. Upang kami na makasalanan, patay sa kasalanan, mahal na Panginoon. Muling mabuhay, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Binigyan mo ng direksyon ang aming buhay. Binigyan mo ng kabuluhan ang aming buhay, mahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Tayo mami na mahal, lumapit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, tayo magpakumbaba sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hingin natin ang kanyang kapatawaran. Kanya mami na mahal, pagpapagaling sa ating makaramdaman. Kung mayroon tayong taglay na karamdaman, patong natin ating kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa karamdaman. Taas natin dalawang kamay kung tayo may mga problema. Manampalataya tayo, mami na mahal, na sa ating mahal na Panginoon ay walang imposible. Hallelujah. O dakilang Diyos, may likha ng langit at lupa, ang nabubuhay at namatay, at ngayon nabubuhay magpakailanman. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami po, mahal na Panginoon, lubos, mahal na Panginoon, titiwala sa iyo, mahal na Panginoon. Ngunit, mahal na Panginoon, kami, mahal na Panginoon, humingi muna ng iyong habag at awa ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin pagkasala. Mabanal, hallelujah, pakainitin mo kami sa paglilingkod. Alisin mo, mahal na Panginoon, mga pag-alinlangan, mga panglalamig sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. At gawin mo kami matatag, matapat na Kristiyano, naghahantay, mahal na Panginoon, sa iyong pagbabalik. Hallelujah, alam namin, mahal na Panginoon, babalikan mo kami. Pagdating ng araw, mahal na Panginoon, hallelujah, pag naganap na, ayaw mo sinasabi, mahal na Panginoon, babalikan mo kami muli at kukunin, mahal na Panginoon, na kami maging karapat-dapat sa iyo, magbanal. Hallelujah, hallelujah, sa nandalangin,
ng magulang sa iyo. Hallelujah, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. At aming sama-sama pinapalayas, aming sinasaway lahat ng mga demonyong mga karamdaman, mga masamang espiritu, mga kahirapan, mga alinlangan, panglulupaypay, mga panglalamig. Cast out in Jesus' name. Di mo yung karamdaman, hika, cancer, leukemia, TB, diabetes, honor, sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa apno, sakit sa baga, rheum, arthritis, goiter, lahat ng uring karamdaman, cast out and be healed in Jesus' name. Problem dissolved in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo po, mga minamahal, magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Now, let us jump and shout, Hallelujah, praise the Lord. 3 times, mga minamahal. Buong lakas. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Lord to God. Ating palakpak, ating makamay sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. I love you, dear Jesus.